Hi guys! Welcome dito sa The Sun and Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Hermit, nag-introspect ka ngayon. And then, may mga inaalam ka. Meron kang mga ginagawang pang-spy o pang-stalk or meron kang, you are courageous na alamin, no? Maybe, pwede din na tungkol sa sarili mo. Yung mga inaalam mo ay inside of you, sarili mo, no? Yung mga ganun. You're curious to know about yourself, your personality, o kung ano pa yung mga inaalam mo. Pwede din na sa any situation o tao or kung ano man yan, no, na meron kang mga inaalam. No? Ayan, pero wala kang pinagsasabihan. Wala kang ibang sinabihan na may mga inaalam ka o meron kang mga gustong malaman. Parang ikaw lang mag-isa. Yung nag-iisa ka na inaalam mo yun, ayaw mo siguro malaman ng iba. No? Yung mga inaalam mo, parang ano yan, pwede ding kung ano yung about sa person mo, kung ano yung mga nangyayari sa buhay ng person mo o kung ano yung mga kakayanan mo pa na pwede mong mailabas o kung ano pa yung tungkol sa pagkatao mo, pwedeng gano'n yung mainaalam mo eh. Ano pa ang energy mo ngayon? Four of Cups in reverse, nakarecover ka na sa sadness and yung sa pagiging matamlayin, yan. May marireceive ka na cup na ibibigay sa'yo ng twin flame mo or someone na may soul connection kayo. May marireceive kang cup of love or pwede pa message yan na maging close kayong dalawa. Maging malapit yung loob ninyo sa isa't isa. Kasi wala na yung parang nag-juggling o parang natenga, stagnant o napa-juggling si person mo o yung person na yun mag-offer ng cup of love sa'yo. Upright yan for sure. Hierophant in reverse. Kasi, ito yung napa-juggling sa person mo. Ito, 9 of Cups, pahalang pa to eh. Pero I think it's upright. Magsisimula nang mamuhay ka ng wini-wish mong buhay. Mamumuhay ka na ng gustong-gusto mong buhay. Na you feel blessed and you're happy, contented, satisfied. Ganon. Hayahay na buhay. Maging masarap yung buhay mo. Kasi nawala na sa inyo yung influences ma-influences ng iba o yung mga sinent ng iba sa inyo spiritually o mga influences nila o kung ano man yan naka-shape o naka-apekto sa mindset ninyo o sa mindset ng person mo sa decisions ninyo ng person mo o sa decision ng person mo yan ang nawala yan yung pwedeng influences yan or spiritual or manipulation ng ibang tao sa person mo o sa human pati. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan na magbigay sa'yo ng cup of love?
I hid who I really am from you. May tinago daw siya. Tinago niya daw kung sino talaga siya sa'yo. So, hindi mo pa siya lubusang kilala. Kung nakilala mo siya, hindi mo pa siya ganun kakilala talaga. May tinago siyang pagkatao niya sa'yo. Baka aswang siya, charger. Baka kulto, charger. Kaya tinago niya. Ano kayang tinago niya sa'yo, no? Basta may tinago siya. I hid who I really am from you. Yung pagkatao niya, yung totoong siya, lalo na kung nakachat mo lang yan at ginamit niyo yung picture ng iba. Sa Facebook, uso yan. Ginagamit nila picture sa artista. Meron nga ganon. Meron nga ako nakachat na na dati, sample lang. Kasi uso talaga yan, kahit sa Facebook, ewan ko lang sa ibang yung picture ng iba, tapos yung pangalan ng iba, yun ang ginagamit nila. Katulad nung nakachat ko na si Chanyol Park. Si Chanyol, picture si Chanyol, kilala si Chanyol Park. Hindi ko nga kilala yan dati, yung pangalan Chanyol na yan, kung sino yan eh. Sabi niya siya daw si Chanyol Park, no? Singer daw siya, ganun, ganyan. Meron pang iba, mga singer din. Maliban dyan. Ewan ko na iba. Basta yun, yung kay Chanyol na yun, Piki yun. Nakachat ko si Chanyol Park. Kasi madami talagang gumagamit ng mga pangalan nila. Mga Piki yan, hindi yan totoong sina Chanyol Park o kung sino mga artista. No? Yung mga sa Facebook na yan. Karamihan dyan, mga Piki yan. Sabi niya, si Chanyol Park daw siya, pati pangalan niya, Chanyol. Ako naman inosente ako noon. Akala ko totoo. Ganon, no? Di ba? Oh. Meron pa iba, hindi lang siya. Naginamit din yung ng mga artista, mga iba, Korean, iba mga, basta, pero meron talagang, merong singer talaga taga Poland dati. Ewan ko lang kung ginamit niya din yun. Pero nagpag-video call yun siya talaga eh. Yung taga Poland din na singer sa taga Poland eh. Oh, taga Poland. Poland yun eh, Polish yun eh. Pero hindi ko naman type yun. Tsaka may anak na yun. Yung taga Poland. May banda sila. Parang band. Taga Poland. Pero yung kay Chanyol Park na yun na nakachat ko. Hindi totoo si Chanyol. Nigerian. Oh. Ganon. Gagamitin nila yung mga picture at pangalan ng mga sikat. Mga ganon. Ganon sila. Baka ganon ang mo din na baka sa internet nakilala mo ito na hindi mo siya lubusang kilala, baka ginamit nila yung picture tapos pag mag-video call ay syempre kunwari video ni ganito ganyan ang gagamitin niya, pero hindi talaga yun totoo na inedit niya lang, no? Kunwari yun ang lumalabas na parang kausap mo siya pero hindi. May ganon kaya saglit lang pag mag-video call, mga ganon. Ay, nako. May mga ganyan sa internet, lalo sa Facebook, na Piki dyan. Parang scam ba? Tawa na ako mag-aalala ko yung mga ganon. Pero bago yun, ninarningan ako ng Chinese ko nakachat, yung Chinese na nakachat ko. Sabi, huwag ka na makipag-chat dyan, mga scam yan, mga scammer yan. Huwag ka na makipag-ano sa iba. Kasi, pero natigil na din yung namin, usapan namin. Mga scammer yan sila, huwag ka magtiwala dyan, mga scammer yan. Sabi ko, ayaw ko maniwala. Totoo talaga, mga scammer talaga. Ginagamit na ng picture at pangalan ng iba. So, baka yan ang mo. Magulat ka, hala, siya pala. Akala ko yan na yun. Akala ko sikat siya. Iba yung totoo sa expectation ba? Kasi piniki ka, ganon. Di ba? So, yan. Ano pa ang gusto sabihin sa inyo ng twin flame mo na yan? O yung person na yun na mag-offer ng cup of love sa'yo, na magbigay ng cup of love. I left you before you could leave me. Iniwanan ka niya bago mo pa siya iwanan. So, inunahan ka na niya, no? Naiwanan, bago mo pa siya iwanan. Para natakot yan. Maybe tinakot o minanipula ng iba na iwanan ka niyan. Iwanan ka din yan. Baka may iba yun, kaya inunahan ka na niya.
Wait lang. Ano pa ang energy mo ngayon? King of Earth. You are passionate sa work mo kasi may red dito. Brave ka mag-isip din kasi sa ulo yung red, red na parang stone. You're passionate sa work mo talaga. Grounded, practical, intelligent, reliable, a good provider, balanced, grounded, maki-nature ka, talagang connected ka sa earth, sa Mother Earth, ganyan. Feel balanced, rejuvenated, healed. Ano yung next move ng person na yan towards you na mag-offer ng cup of love sa'yo na mag-abot ng cup of love niya, no? Magtitake ka ng action yan eh. Oh, na courageous siya and positive and so driven and buo yung loob niya na mag-take na action sa'yo. Yun ang next move. Next move niya. Na hindi na siya mahina, hindi siya weak, hindi siya magpadala sa emosyon niya yung parang, ano yung mahina na napapahold back. Hindi. Mabuo yung loob niyan, yung tao na yan. Hindi mo siya mapahina. Upright ba yan? In reverse to, in reverse. Hindi siya, kung merong mga gagawin yung iba, ano, na action para mapahina siya, mapawik siya, para maging emotional siya, para panghinaan ng loob. Yan, para maging ganto siya, panghinaan ng loob. Na maging sensitive, na basta maging mahina. Hindi gagana, hindi tatalab sa kanya. Hindi gagana yun. Hindi tatalab yun sa kanya. Napakabuo ng loob niya. So ano pa? I was lightning before the thunder. Kaya ma-offer niya talaga itong magkakaroon ng new beginnings inyo, new relationship. Oh, ma-offer niya talaga itong cup of love. Maabot niya talaga yun sa yung cup of love niya. Hindi, kaya hindi yan tatalab yung mga gagawin nila na yan, ng mga scheme indicito, ng mga action na gagawin nila against the person na yan. Hindi yan tatalab sa kanya. I was dreaming of bigger things in. Four of Pentacles in reverse. Merong kinip ka o parang pinasok yan sa'yo tapos parang kinadinahan, parang talagang secure na hindi matanggal yan sa'yo, ganon, na natanggal na, or else meron kang kinip na let go mo na o nilet go mo. Ito yung parang pinaantay ka o parang yung natutulala ka, kakaisip, parang may inaantay ka na wala naman, nag-antay sa wala, yung ganun ba? Parang pinatenga. Yan. Yun ang natanggal sa'yo. Ano pa? And then, ito, upright ba itong Three of Pentacles? Palang pa eh. Upright. Yeah, upright daw to. May collaboration na mangyayari, pagtutulungan o maybe pag-uusap, basta magtulungan kayong dalawa. Ito na yun yung person mo. Meron kayong gagawin. Upright yan, Queen of Yeah, upright to.
Oh. At yung gagawin ninyong pag-uusap o collaboration o pagtutulungan ay magsasucceed yan, magtatagumpay, hindi siya mapa-hold back, hindi siya mapigilan. Ayan, hindi siya mapigilan na mangyari yan. O mag-umpisa talaga. There is a new beginning here. Merong ma-destroy, may mag-end, and then may magsisimula. Pwedeng kaaway yung ma-destroy or yung old pace, no? Mag-end, no? Or else ay kung ano man tong mag-end na to, may mag-end and then you will start a new beginning. Ayan, na nag-grow na. A relationship na nag-grow. Yan. Na there's growth. Consistent yung pag-grow niyan. Ano ang ma-destroy na to? Six of Swords in reverse. Yung bumalik o yung babalik na kaaway. O yung babalik na kaaway, madi-destroy siya. Kaawayan siya. Madi-destroy. Kaya, there is a new beginning na maging consistent na magtuloy-tuloy na yung pag-grow ng relationship niyo. Kung ano mang destroy to, basta matupok, ma-destroy yan siya. Yan. King of Wands and Queen of Wands, you will be together nitong King of Wands. Si King of Wands to for sure yung mag-offer sa'yo ng Cup of Love kasi may Queen of Wands na dito. Ito yung kaaway, si King of Pentacles. Yan, madidestroy yan si King of Pentacles. Yan ang kaaway. Masama siguro yan siya. Kaya madestroy siya. O, ibig sabihin na madestroy. Kadalasan yan, mamatay, no? Ganyan ang maparusa sa ano. Pero kung sabihin mo ma-destroy yung kanyang kabuhayan, masira yung kanyang kabuhayan, kadalasan yan, witchcraft, gawa ng witchcraft yan, hindi gawa ng karma yan, hindi gawa ng parusa ng God yan, kadalasan. Kadalasan yan, mga witchcraft, gawa ng tao yan. Pag mga masira yung kabuhayan o yung magkasakit yung isang tao, kadalasan ano yan. Pero once na yung God ang parusa sa masamang tao, pinapatay yan, kagaya ng mamang kukulam, witches na pinapatay na, pinaparusahan na, hinatulan na, and then doon na sa impyerno ng kaluluwa nila, alangan saan, diba? So yan. Ayan o, pair to pair tong dalawang to Pareho kayong dalawa na attractive, charming, good looking, pareho kayong charismatic, pareho kayong bold and daring, pareho kayong leader type, goal-driven, positive, passionate, fiery yung personality. Yan. May message ka talaga na ma-receive. Kasi may magte-take na action, may maging brave at excited pang mag-take na action, no? Paparating na to. Yan ay offer niya sa'yo ng Cup of Love. Matatanggap yung Cup of Love niya na yan. Ma-receive mo yan kung kita. Ma-receive mo yan. Nine of Pentacles in reverse. Lahat din na lang dyan Mawala na yung mga nagpapalito sa inyo. Mawala na yung mga nandi-distract sa inyo, yung mga distractions. O kung may mga nandi-distract o may nanglilito sa person, mawala na yan. Mawala na sila ng confidence, courage, bravery, and believe sa sarili nila.
and yung komportable sila sa ginagawa nila ba. Mawalan sila ng guide kasi may libro dito. Mawalan sila ng guide, kung ano mang guide yan. O kinukuhaan ng information, kaalaman. Kasi may libro dito. Dahil mamamatay yung kanilang parang leader-leader, mga ganon. Yung kanilang leader-leader, kaya parang maano sila, mapanghinaan ng loob kasi yung mismong leader-leader nila na yun siguro ang nagturo sa kanila, mamamatay. Yan ang tumuturo sa kanila, yan ang nagtuturo sa kanila. Yan ang leader-leader nila, mamamatay yan. Na napakatapang ng leader-leader nila at napaka-courageous, mamamatay yan. Kaya gano'n ang mangyayari. Of course, kung witchcraft yung ginagawa nila sa inyo, scheme in deceit, ay saan pa ba mapupunta yung kanilang leader-leader? Di sa impyerno. Saan ba nilalagay ang mga evil? Di sa impyerno. Yan ang ayaw nilang tanggapin. Galit sila na nasabihin na sa impyerno mapupunta yung mga ganyan kasi alam nila na sa impyerno din sila mapupunta kasi evil sila. Ganon kasi, gan talaga ang totoo eh. Wala nang sabihin ko sa langit sila mapupunta. Hindi naman talaga sa langit yan mapupunta yung mga ganon. Alam, pikiin ko. Well, kahit ubusin pa yung bindita sa loob ng simbahan niya, bindita sa katawan nila pag namatay sila, hindi talaga yan sila mapunta sa langit, yung mga ganon. Mga ano na yan, malabo. Malabo pa sa tubig ng kanal. Kasi nga, yung pinapairal nila inggit, ganid, napaanib sila sa kadiliman, naging evil sila. O yun ang pinili nila, ang evil na path. Yung maging masama, yung kasamaan. No? Kasi ang tao may choice naman eh. Right or wrong, good or evil. So kasi pinili nila evil. So evil sila, evil side. Yung gagawa ng evil, gumawa ng evil sa ibang tao, dahil pinapaira ng inggit. Ganid, kasakiman, selfishness. Yun. That's why I was lying before the thunder. Wait lang. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Upright ba to? In reverse. Maging uncomfortable ka. Nine of Pentacles. Ikaw pala to. Na hindi ka na iba to. Ito naman, ito next na mangyayari sa buhay mo. Na-explain ko na to. Huwag na natin baguhin. Ito naman ay para bang maging uncomfortable ka. Na hindi ka ganun ka confident, hindi ka komportable, ganun. Yun ang next na mangyayari sa buhay mo. Bakit? Pwedeng upright ba to? Upright ba tong ano na to? In reverse. Dahil maging clouded yung judgment mo. Yan, maging clouded yung judgment mo. Kaya maging uncomfortable ka. Na
Para bang i-reject mo yung offer o gusto mo i-reject yung offer na yan. Yung offer na cup of love dahil ayaw mo masaktan. Ganun yung magka-clouded judgment mo eh. Pero, ano ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Magiging malakas yung intuition mo. So, ang pakinggan mo yung intuition mo. Your gut instinct. Also, that Ten of Cups here. Ay, evil na pamilya. Scheme iyan ng evil na pamilya. Deceit spiritual na ginagawa nila. Scheme and deceit nila to. Kaya, meron silang ginagawang scheme and deceit to. Evil o kampo ng kadiliman, kaya mayroong devil dito. Kampo ng kadiliman itong pamilya na ito na gumagawa ng scheme and deceit sa'yo. Isang pamilya na gumagawa ng scheme and deceit sa'yo. Ayan o. Na booking na sila actually o hindi na nila tinatago yan yung kampon sila ng kadiliman, siguro na kwento na nila yan sa iba, may napagkwentuhan yan sila sa mga ginagawa nilang scheme and deceit o ano sila, baka mamangkukulam witches, ganun, kaya kampon ng kadiliman kumbaga na bulgar na o sila na mismo nagkwento o may kinwentuhan na yan sila, hindi na yan sila lang nakakaalam na ganun ang ginagawa nila na may nakwentuhan na yan sila o may nakaalam na o parang bulgara na yung ginagawa nila na yan ng pamilya na yan. Kaya gamitin mo intuition mo, huwag ka magpadala sa yung pampaklouded nila, yung ginagawang paklouded na judgment mo ba. Gusto nila maging clouded yung judgment mo para hindi kayo magkatuluyan ng person mo, para hindi mo tanggapin yung cup of love ng person mo. So, pag nag-offer to sa person mo, huwag mo i-reject yung cup of love na yan. Huwag mo pairalin yung pride, kasi pwedeng yun ang gamitin nila, yung pride mo, na kung may pride ka, ego, mga ganoon, para reject mo, or yung galit mo, resentment, kaya tanggalin dapat yung resentment. Mag-forgive ka. Yun ang dapat maging mature na. At ang taong mature ay nagpo-forgive. Yan yung mga na yan, forgive anyone, no? Forgive anyone, kasi yun talaga ang tama, no? Wag na maging immature para hindi na mahadlangan, kasi yun ang gagamitin ng kaaway para mapigilan kayo. Ito, tricks and scheme nila yan, kaya mag-forgive. Choose what is right. Yan ang isang way nila para pigilan yung, kunwari may destiny kayo, no? Yung galit ninyo, yung resentment, kung nag-hold on pa kayo sa sa resentment, kung may galit pa rin sa puso ninyo, sa person ninyo, mas maganda mag-forgive sa lahat na lang, no? Forgive, bahala na yung God, kasi afterlife may parusa naman yan sa mga evil doers na yan. Kahit mga asar, kung kaya namang pagpasensyahin at i-reject, at kung meron man ang bubuli, hanggat pwedeng sabihin na lang sa sarili, I forgive, I choose to forgive. Ganun na lang. Kung kaya mong pigilan ang emosyon mo, and sabihin mo sa sarili, I choose to forgive. Para hindi ka na nila napipigilan. Kasi pwede nang pigilan yan kung ano mang meron sa'yo, kung papatulan mo pa. Kaya dapat maging mature na. Okay? So yan. Hindi na kailangan gumanti. Bahala na yung God. Gano'n naman mature na di ba? Hindi na gumaganti. Bahala na yung God. Basta Diyos na lang, di ba? Gano'n naman mature na mag-isip. So yan. So, maging mature na dapat. Mag-isip.
Yan din, yan din yung inaano ko. Yung sinisimulan ko ngayon, yung mag-forgive na lang, no? At, yung maging mature na mag-isip. Kasi yung mga enemy, yung mga evil, yung mga retard yan sila, guys. Galitin ka nila. Mga narcissistic pati kasi yan. Mga retard yan sila. Para, pag nagalit ka, ikaw yung magmukhang masama, ikaw yung parang na-trap ka sa bitag nila, parang ganun. Ganyan kasi yan sila. Wala siguro magawa sa buhay nila. Kaya ganun. Yan sila. Pero afterlife, sila din ang magdurusa. Saan? Sa impyerno langan. Wala naman sama pagsabihin ko yung totoo direct Kasi sa side tayo ng light, so alam na magsinungaling ako, alam sabihin ko sa langit sila mapunta. Sa kabila naman pinagagawa nila na yan, kaibigan, scheme and deceit, diba? Dahil sa pagiging selfish nila, dahil sa selfishness nila, dahil sa kasakiman nila, dahil sa inggit nila. Kadalasan inggit kaya gumagawa ng mga kademonyuhan, kaibigan, tricks and scheme iba. Inggit, selfishness, umiral ng selfishness nila. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo na nagsasabi na, I hate who I really am from you. May narili siyang baggage or resentment to. Kung may resentment man siya, natanggal na. Upright ba itong tower na to? In reverse. Ready na siya for a new beginning kasi may mga na-release na siya, siguro yung mga sama ng loob, bigat na ginawang injustice, mga negativity, mga ganun ginawa ng iba sa kanya. Handa na siya mag-take ng action. Yan. Upright yan. Yeah. At makipag-reunite sa'yo. Magkaroon ng reunion sa inyong dalawa. Kung mayroong third party, hindi na siya mapigilan pa ng third party. Hindi na makapang-atake sa kanya yung third party. Or yung mga na-atake sa kanya, hindi na makapang-atake, hindi na siya mapipigilan, yung ganun ba, hindi na makapanugod, hindi na makapang-atake, hindi na makagawa ng impulsive move. Yan. Hindi na siya mapastuck pa, see? And hindi na din siya ma-bind, ma-restrict pa. Yan, hindi na siya mapastuck, hindi na siya ma-restrict. Or else, parang upright ito. Instead, sila yung ma-restrict, no? Sila itong parang hindi makapag-take ng action, hindi sila makagawa ng move o pang-atake, no? Para mapastuck sa person mo. Sila itong ma-restrict, ma-bind. Yan. No? Para mag-antay bago sila mag-take na action, bago sila para mag-antay muna sila, mag-antay ng kung kailan vulnerable si person mo, kung kailan maapektuhan o matablan si person mo na ginagawa nila, para ga-antay wala, parang ganoon ba. Mahilig pa naman challenge yung mga yan. Kasi foolish yung mga yan Yung mga evil forces, mga evil na yan. Tao man o ano. Mahilig yan sila challenge. Man-challenge sila. Kasi foolish. Ganon yan sila. So ano pa? Ang gusto sabihin sa ng person mo. Attracted siya sa'yo. Passionate siya sa'yo. And nagiging goal-driven siya. Para sa kanya,
Hindi kayo bagay ni ni King of Pentacles. Siguro si King of Pentacles may gusto to sa'yo. May gusto ba sa'yo si King of Pentacles? Wala, kaaway to si King of Pentacles. Lumabas na yung energy ni King of Pentacles dito yun. Hindi niya makontrol. Kung si person mo to, hindi niya makontrol yung sarili niya pagdating sa'yo. Hindi niya mapigilan yung, o hindi niya makontrol yung emosyon niya pagdating sa'yo. Hindi niya mapigilan, hindi niya makontrol yung sarili niya ma-attract sa'yo. So, yan. And, ano pa? Message for you from my guide. Kung sino man ang guide ko ngayon. Ito, fake empress. Merong fake empress daw na. Si fake empress. Hindi na siya defensive. Ano yun si fake empress na yan? Yun na left out in the cold, na drusa. Nagkukunwarian siya kaya fake empress eh. Kaya in reverse yan. Wala siyang dipinsa. O hindi siya dinidipinsan, wala nagdidipinsa sa kanya. Parang piki, sinungaling, wala nagdidipinsa sa kanya. Yan o, nagdurusa siya o maybe may sakit. Nahirapan siya ngayon. Basta ganun. Or else, hindi siya nakapag-take na action, tapos hindi siya nakapang-atake. Kung dati parang napaka-active, yabang niya, fiery niya, napaka-aggressive niya mga atake, si fake empress yan. Ngayon siya itong nagdurusa o parang may sakit o nahirapan o na left out in the cold. Wala siyang dipinsa, wala nagdidipinsa sa kanya. Piki siya, si fake empress na yan. Oh. At may tuloy-tuloy na gumagawa. Magtatrabaho. Tuloy-tuloy na yung pahirap sa kanya ng kalangitan. Baka ganon. Upright ba to? Tuloy-tuloy yung pahirap sa kanya ng kalangitan. Kasi sa side siya ng kadiliman eh. Bakit pinaparusahan ng kalangitan yung sa side ng kadiliman? Kasi sa side ng kadiliman, hindi naman sila sa side ng light eh. May choice ang tao sa side sila ng kadiliman o sa side ng light. Kasi sila pinili nilang mamiste, mangharm, gagawa ng deceit and scheme, evil, dahil sa inggit nila, selfishness, greediness, yan ang mga pinapairal ng mga sa side ng kadiliman. Kaya naging sila ay evil, no? Naging sa side ng kadiliman. Afterlife, may parusa pa yan sa kanila, yung kaluluwa nila parusahan sa impyerno. O, saan kayo? Side ng good o kadiliman? Ayan. See? Kaya, tuloy-tuloy ang ginagawa sa kanya na parusa ng kalangitan. Bakit pinaparusahan? Sabihin ng iba na langit yan eh, dapat hindi parusahan yung mga tao. Di ba unang panahon pa talaga pinaparusahan ang mga may kasalanan o mga evil, no? Kahit yung sa Sodom at Gomora ba yun? At yung, di ba nasa Bible yan? Pinaparusahan. Hindi lang gano'n na parusa, kadalasan yan na talagang ini-end talaga, di ba nalalipol pa nga eh. Yun naman talaga ang realidad eh. Kasi yun ang pinili nila, ang maging masama sa side ng kadiliman. So yan, ano pa? Upright ba to? 6 of Cups. Parang ha?
Upright button, Ace of Cups. Oh, yeah. Mahalang pa yun eh. May isa kanina eh. Kakabalikan kayo na ex mo. Ayun na yun, magkakaroon ng reunion sa inyo. At maabot niya talaga sa iyo yan. Ma-receive mo yung cup of love niya na yan. Di ba? Inano lang ulit dito. Inulit. Ayan o, maging close na kayong dalawa. O, pwede magsama na agad kayo. Ma-receive mo yan, yung cup of love niya. Mabigay niyan sa'yo. So, ito na lamang for collective reading, guys.